Alam niyo po, I just want to give you a phrase, ano po, sabi nga, meron ako isang narinig na isang motivational speaker, sabi niya, you take care, I'll take care of myself for you, and you take care of yourself for me. Okay, so ibig sabihin, minsan kinakailangan ingatan po natin yung ating pong sarili. Dahil kung ikaw ay hindi na nakapagtatrabaho, sino pa magpapadala na nasa Pilipinas? Tama? Ikaw, ang kinakain mo dito, mi goreng. Sila kinakain nila doon, di ba? Palaging Jollibee. Okay? Amen? Okay, so praise God. Sige po, let's all stand up. Tayong lahat ay muli pang minsan pang tumayo at let's continue to declare. Let's continue to believe with our heart. Let's continue to meditate of who we are in Christ. Amen? Sige po, let's all together. Let's shout, in Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sabi mo sa katabi mo, kung yan ang nasa isip mo palagi, ibe-bless ka ni Lord. Okay? In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provision. Sabi mo sa katabi mo ulit, gusto ko yan. Ayan, amen, hallelujah. Para maranasan po natin yung mga bagay na yan, let's be forever grateful. Tayo po ay patuloy po natin punuin ang ating pong puso ng pasasalamat. Amen? Hallelujah. Ang malalaki pong bagay na nakakamit po natin na nagsisimula yan doon sa malaliit na bagay na pinapasalamat po natin. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya araw-araw magpapasalamat na ako talaga. Okay? I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, I pray, Lord God, sa iyong mga anak, anuman po yung kanila pong mga diniklara, itinanim, Panginoon, sa pamamagitan ng kanila pong confession ay mangyari sa kanila pong buhay at papagpala, hindi lamang po ang kanila pong mga pamilya at maging pagpapala rin po sila sa lahat ng kanila pong nakakasama sa araw-araw. Panginoon, bless your word, Lord God, as I speak today. Hayaan mo, Panginoon, na tumimo sa aking pong puso. Kami po'y merong maiuwi, meron kaming matutunan na mga aral na nagmumula sa iyo na siyang patuloy na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan lamang ito. Ang aming samdalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen, amen. Sige po, palakpakan mo natin bisa pa, Panginoon, and we can be seated in the presence of God. Okay? So last Sunday po, we talk about ever increasing. Okay? So sino po dito yung gusto ninyo ay padagdag ng padagdag? Okay, hindi po problema. Amen? Kundi padagdag ang pabor ng Panginoon, padagdag ng padagdag ang kagalakan, padagdag ng padagdag ang kapayapaan, padagdag ng padagdag ang kanyang pagpapala, padagdag ng padagdag ang ating savings, padagdag ng padagdag, parang ayaw ninyo ng savings ha. Okay? Amen. Hallelujah. Praise God. Padagdag ang ating pong kaalaman sa ating pong Panginoon. So dapat po, ang lahat po ng mga bagay na yan ay mangyayari kung tayo po, kung ang ating pong pasasalamat ay patuloy na nadadagdagan. Okay? Kung noon nagpapasalamat ka lang tuwing may pagkain ka, magpasalamat ka kahit na wala kang kinakain. Wala na akong kausap. Okay? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid,
ugaliin po natin, gawin po nating habit na tayo po ay magpasalamat sa Diyos. And not only giving Him thanks, at patuloy din po natin siya i-honor sa lahat po ng panahon ng atin pong buhay. Amen? Hallelujah. Ngayon medyo malamig-lamig na, tama po? Hallelujah. Dapat po ang ating pong pag-honor sa Panginoon, ang ating pong pagsisilbi, ang ating pong pag-worship, ang ating pong pananalangin, ang ating pong pagbasa ng salita ng Diyos ay hindi po nababawasan. Okay? In every season, dapat po ay palagi po tayong mainit. Kahit na winter, kahit na medyo malamig-lamig na, ay dapat naliligo ka pa rin. Amen? Okay? Tama po ba? Amen? So yung minsan kasi, mas pagka winter, ay naku, kinakailangan ay habaan ko na ang tulog ko dahil winter, malamig-lamig na. Amen? Hallelujah. So dapat po, in every season of our life, kung ang buhay mo man ay wala pa talaga doon sa panahon na kung saan ay nais mo nais mong marating sa iyong buhay, tayo ay patuloy na magpasalamat. And let's keep on honoring God. We honor God in our worship. We honor God in our praise. We honor God in our service. We honor God in our prayer. We honor God in our workplace. We honor God in our home, sa ating pong mga bahay. And we honor God, hallelujah, sa lahat po ng aspeto ng ating pong mga buhay. Okay? Alam niyo po, si Haring David, when King David was settled in his palace and the Lord had given him rest from all the surrounding enemies. Sino po yung nakakakilala kay Haring David? Okay, kilalang-kilala po natin siya dahil siya yung pumatay kay Goliath. Kilalang-kilala po natin siya. He is the man after God's own heart. Kilalang-kilala po natin siya because he is a great strategist. Magaling po siya makipaggera, makipagdigma. Kilala po natin siya, okay, as a warrior and then as a king. Kilala rin po natin siya dahil bagamat siya ay hinahabol ni Saul, ni King Saul para patayin, pero hindi po siya nag-retaliate, hindi po siya gumanti. Kilala po natin ang kanya pong loyalty kay Jonathan. Amen? Hallelujah. At ang isa po sa mga gagandang ugali ni Haring David, he depends on God. Siya po ay umaasa lamang sa Panginoon. Amen? Kahit na po napatunayan niya na mayroon na siyang abilidad, kahit napatunayan niya na marami siyang gifts, kahit napatunayan niya na marami pala siyang magagawa. Okay? Pero hindi po siya umasa lamang sa sarili po niyang karunungan, sa sarili po niyang kalakasan, sa sarili po niyang abilidad, kundi siya po ay patuloy na umasa sa ating pong Panginoon. Amen? And then he trusts God. Siya po ay nagtiwala sa Diyos. And then he is also a musician. Alam niyo po, pagka inalay niyo po ang inyong pong gifting sa Panginoon, ito ay dadagdagan ng Panginoon. Okay? Kaya po si Haring David, aside from sa napakarami po niyang mga abilidad, siya po ay naging musician, naging poet. Okay? Ibig po sabihin ng poet, ano po yun? Hindi po ito yun, ha? Okay, ibig po sabihin, ito po yung magaling po siyang tumula. At siya po ay naging writer. Okay? So, ibig ko sabihin mga kapatid, pagka ang inaalay po natin, ang ating pong buhay, ang ating pong talento sa Panginoon, ay siguradong marami ka pang madidiscover na talento mo. Amen? Hallelujah, na rin ay paggagamit sa Panginoon. Okay, kaya sabi dito, when King David was settled, alam niyo po, pagka ang tao po ay medyo unsettled, ibig sabihin ay may problema, may mga challenges sa buhay, pagka may unsettled na mga utang, okay, hindi mo bayad-bayaran, di ba? Panayan lapit sa Panginoon. Pagka mayroong mga unsettled na mga problema sa relationship, di ba? Panayan lapit sa Panginoon. Pagka mayroong unsettled na mga problema sa visa, di ba? Ilang linggo na lang, mauubos na yung visa. Panayan lapit kay Lord. Di ba? Pagka mayroong unsettled na problema sa pera, lalo na pera. Amen? Di ba? Parehang lapit sa Panginoon. Pero si Haring David, sabi niyo when King David was settled, hindi po ba? Kahit na po nung panahon na siya po may problema, kahit na po siya ay nasettle na, maayos na po yung kanya pong buhay, ay hindi pa rin po siya tumitigil ng pagpupuri at pagsamba sa ating pong Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya dapat po maging settle na po sa ating pong isipin na kahit na anong season ng ating pong buhay, tayo ay patuloy na sasamba sa ating po Panginoon. Na tayo magiging consistent sa pag-attend po natin sa church. Na tayo po ay magiging consistent sa pagbabasa ng kanyang salita. Na tayo po ay magiging consistent sa ating pong pag-aalay ng ating po mga kaloob. Na tayo po ay magiging consistent sa ating pong mga ministry. Okay? Hindi yung pagka na-criticize ka, ayaw mo na.
Hindi ka nangitian, ayaw mo na. Hindi ka sinunod isang beses, ayaw mo na. Okay? So napakahalaga mga kapatid that we should always be considered. Settle it in your mind that as long as you live, na ikaw ay patuloy na sasamba at susunod sa ating pong Panginoon. Amen? That you are abundantly blessed in Christ here till eternity. Amen? Okay? Nakuha niyo po? Ang bagal na nun, hindi nyo pa nakuha. Okay? Ibig sabihin, isettle na ninyo that I am blessed in Christ. It's not that you are a member of this church na basta blessed ako kahit saan ako mapunta. Basta blessed ako kahit mawala ako dito sa Macau. Basta blessed ako kahit wala akong pera ngayon dahil sigurado magkakaroon din ako. Basta blessed ako kahit wala pa yung aking magiging asawa. Amen? Basta blessed ako hanggang sa ako ay kunin na ni Lord. Amen? Hallelujah, settle it in your mind. Okay? Kaya po napakahalaga na dapat po ay settle na po tayo. Kaya po yung iba po mga tao, sila po yung lumalapit lamang po sa Panginoon. Di po ba? Pagka may problema. Pero when life is good, pag maayos na ang lahat, di ba? Nakakalimutan sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Ayan. Amen? Hallelujah. Para bang hindi na nila kailangan ng Diyos. Anyway, meron na ako lahat. Maganda ang pamilya ko. Maayos ang pamilya ko. May mga trabaho na sila. Okay? Pwede na kaming magpabanjing-banjing. Kompleto na kami. Hindi po ba? No. Hindi ka kompleto pag wala ang Diyos. Amen? Dahil ang ating pong Panginoon, siya po yung ating pong completion. Okay? Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Yung mga bagay na yun ay sa Diyos lamang po nagmumula. Yung kagalakan, sa Diyos lamang po nagmumula. And then the king summoned Nathan, the prophet. Look, David said, I am living in a beautiful cedar palace, but the ark of God is out there in a tent. So, tingnan po natin yung word na look. Ano po? So, sabi na niya, David, sabi na niya, prophet, look. Okay? So, always look for ways to please God. Palagi po tayong humanap ng pamamaraan para bigyan po natin ng kaluguran ng Panginoon. Palagi po tayong humanap ng pamamaraan para siya ay ating pong sambahin. Palagi po tayong humanap ng pamamaraan ng mga bagay na kung saan siya ay ating pong pasasalamatan. Alam niyo po, nakakatuwa po, minsan po, nagpunta po kami doon sa may, sa Passion, sa may, nag-coffee kami ni Mrs. Ano po? Yung aking everlasting date. Okay? At okay naman kami. Order kami ng 2 items and then yung isang nagtitinda doon kasi kilala namin dati naging student ng IELTS. So kumbaga sa okay na yung pagkain namin. Pero pagkatapos, bago kami umalis, binless pa kami. Binless pa kami ng scones. Okay? Scones. Hindi po cones, ha? Scones. Okay? Yung scones, yung biscuit. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, kahit saan ka pumunta, ikaw ay patuloy na habulin ng blessing kahit na minsan ay ayaw mo na. Amen? Hallelujah. Yung overflowing blessings ng Panginoon ay palaging nasa sayo. Okay? Kaya po, patuloy po natin siya pasalamatan. Maliit man yan o malaki. Di ba? Kasi pagka nagpasalamat ka doon sa mga maliliit na bagay, sigurado nakakasanayan mo na yan, ay ikaw magpapasalamat doon sa mga malalaking bagay. Huwag ka lang magpasalamat pagka may malaking blessing. Maliit man yan, nakapulot ka ng G's, di ba? 10 cents. Okay? Pagpasalamat mo. Di ba? Kasunod mo na mapupulot. Huwag mo nang damputin. Okay? Dahil bawal na pong mamulot ngayon. Okay? Hallelujah. And then, by the way nga po pala, meron pong bagong batas ang Macau. Ano po? Bawal na po yung mga illegal assembly. Ha? Yung madami. Ha? Okay? Kahit na kaya po, mag-ingat po tayo doon. Huwag ka nang, tsaka bawal na rin po yung nakasuot ng pula. Ay, Kelly nakapula, naka-jacket naman siya eh. Okay? Kasi po, nagiging suspect kayo doon sa mga dinampot. Okay, so ingat. Okay? So, praise God. So, sino dito yung gusto ninyo maraming magagandang mangyari sa inyo pong buhay?
Okay, so let's continue to develop. Hayaan po natin na patuloy na lumaki pa yung ating pong pasasalamat sa pang-araw-araw na ating pong buhay. Then Nathan replied to the king, "Go ahead and do whatever you have in mind, for the Lord is with you." Okay, sige, gawin mo lang kung anong gusto mong gawin, di ba? Anyway, blessed ka naman eh. Di ba? Pero minsan po pala, kahit na po pala blessed po tayo, meron din po pala mga bagay na minsan ay hindi po ayon sa kagustuhan ng Panginoon, kahit na maganda ang atin pong intensyon, na kinakailangan po natin sumangguni sa isang lingkod ng Diyos. Si Haring David, he has a burning desire to build a temple to God, to God's honor. Nice po niya kasi na nakita niya, siya nasa palasyo, pero yung arko ng covenant ay nandoon lamang sa isang tolda, sa napakaliit na lugar. Alam niyo po, isa rin po yan ito po yung isa pong word na nangusap po sa amin, sa aming mag-asawa. Kasi po, ang church po namin noon ay maliit po kaysa po sa aming pong bahay. Nakakahiya kay Lord. Di po ba? Kaya po, kahit na medyo mabigat, talagang we really pray hard. Lord, we pray na makakuha kami ng church dito sa San Malo rin, na malaki. And then God grant us this place. Okay? So yun yung unang prayer. Okay? Pero yung kasunod nun, medyo mabigat kasi it will need us to have some sacrifices. Okay? Kasi we really need to shell out kasi hindi naman po mura kumuha ng pwesto sa San Malo. Okay? So, mga kapatid, when you really want to worship God, it will really cost you something. Tandaan po natin, mga kapatid, if you really love God, it will really cost you something. Para pagmamahal mo niyang sa asawa mo di ba? Pag mahal mo ang asawa mo, marami kang i-give up. I-give up mo yung freedom mo. I-give up mo yung sweldo mo. Di ba? Di ba? Marami kang i-give up Di ba? Yung pasensya mo, medyo hahabaan mo na. Di ba? Tama po? Kaya kung ready ka na talaga mag-asawa, at kaya mo nang sumuong talaga dyan, sige lang, tuloy mo na. Okay? Kaya, okay? So sabi dito, for the Lord is with you. And then, but that same night, the Lord said to Nathan, so nangusap ang Panginoon kay Nathan because he is a prophet. Sabi dito, "Now go and say to my servant David, this is what the Lord of heaven's armies had declared. I took you from tending the sheep in the pasture and selected you to be the leader of my people Israel." Okay? So si Haring David, siya po ay pinili, magmula po sa pagpapastol po ng tupa, from pasture land to palace. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, kahit na anuman yung sitwasyon mo, kahit saan ka man nanggaling na baryo, na lugar, ay kaya kang i-promote ng Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi po siya namimili po ng tao na kanya po ipopromote. Pinipili po niya ay yung pong may puso na nais na palagi na settle na yung kanya pong isipan, na settle na yung kanya pong puso na palagi pong magpasalamat sa kanya. In every season of their life. Yung hindi ka nadadala ng emotion mo. Di ba? Pag feel mo na mag-church, okay, sige church. Pero pag hindi mo na feel, tsaka na muna. Okay? Dapat you have to settle it. Kailangan maging desidido ka na. Hindi, kahit anong mangyari. Kahit gumagapang ako. Overacting naman yun. Okay? Praise God. So, kaya ngayon po, sino po dito yung nagbe-bed space lang? Okay. Sino po dito yung nagre-rent ka ng room? Pakonti na ng pakonti. Nagre-rent ang flat. Wala na. Amen? So kung nagbe-bed space ka lang, one day, magre-rent ka na lang din ng room mo dahil lumaki na yung sweldo mo. Amen? And then the next time, magre-rent ka na ng flat. Amen? Parang ayaw nyo maniwala, okay? And then, pagkatapos yan, mga kapatid, God will give you your property of your own. Bakit? Ba't ko nasasabi to? Kasi it's the same thing that we nagre-rent lang din po ako bed space. 350 pa lang nun. Okay? Bed space, sa taas pa ako. Okay? So, si Sister Esther matindi. Sa balcony. And then, after that, nakapag-rent kami ng room. And then, pagkatapos nun, and then flat. And then, pagkatapos nun,
nakabili ka na ng mga properties. Hindi po dahil sa galing po namin, kundi dahil lamang po sa biyaya ng Diyos. At sige po, palakpakan mo natin si Lord. Hallelujah, praise God. Hindi naman po sa pagmamalaki, but we already bought 3 condo units in the Philippines. I'm only a room attendant. During the time, Sister Estela, rin po siya, nagtrabaho din po siya sa bahay. Hindi nag-waitress. Okay? Hindi dahil sa matalino kami. Yun nga lang, medyo cute nga lang talaga ako. Okay? Natatawa ko lang kayo. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung nangyari po sa amin, nangyari sa buhay ni David, yung kanya pong promotion, mangyayari din sa inyo. Amen? Basta wag lamang po tayong magbago sa atin pong patuloy na pagsamba at pagsunod sa atin pong Diyos. Settle it in your mind that in every season of your life, you will always worship God. Amen? Okay, praise God. Sige, palakpakan muna si Lord. Hallelujah, praise God. And then, I have been with you wherever you have gone, and I have destroyed all your enemies before your eyes. Now, I will make your name as famous as anyone who has ever lived on earth. Okay? So napakarami pong mga pangako ng Panginoon sa kay Haring David. He's been with you. Napakahalaga po sa buhay po ng bawat isa po sa atin na palagi po natin kasama ang Diyos. Sa lahat po ng ating po mga desisyon, sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay, kasama po natin ng Diyos. Okay? At kung may mga kaaway ka na, huwag mong pansinin yung mga kaaway mo. Diba? Naiinggit lang sa iyo yun. Dahil you are blessed in Christ. Amen? Tama? Okay, kaya huwag ninyo intindihin yun. Hayaan ninyo na kay Lord yun. And then God will destroy your enemies. Kasi pagka pinakailan mo ang Panginoon, pagka pinangunahan mo ang Panginoon, nagiganti ka, di ba, gumanti ka pa, God will move His hands from revenging for you. Tatanggalin ng Panginoon ang kanya pong kamay para ipagiganti ka. Okay? And then, I will make your name as famous. Okay? Hindi po sa TikTok, kasi sisikat. Okay? Sisikat ka. Bakit? Because you're a generous giver. Amen? Sisikat ka dahil pinromote ka na ng Panginoon. Sisikat ka dahil yung lahat ng mga utang mo ay nabayaran mo ng lahat. Amen? Sisikat ka dahil yung bahay na naudlot ng pagpapagawa ay naipagawa mo na. Amen? Yung bahay ninyo na dating tumutulo, di ba? Ngayon, wala nang tulo. Yung kusina ninyo na talagang dirty kitchen, talagang very dirty talaga. Okay? Naging malinis na. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga that God will make you famous. Bakit? Kasi sumunod ka sa Kanya. Amen? And I will provide a homeland. Okay? So, ibig sabihin, one day, magkakaroon ka rin ng lupain na sarili mo. Okay? Hindi lang dahil sa may minana ka na sa magulang mo, God will provide it for you. And then planting them in a secure place where they will never be disturbed. Evil nations won't oppress them as they've done in the past. Okay? So maybe, maaari po, wala pa kayo sa mga secure places. Para bang hindi ka secure sa Macau, that one day, baka mamaya ay pauwiin ka na. Di ba? But as you continue to worship the Lord, but as you continue to settle your mind na talagang susunod ako sa Panginoon, talagang gagawin ko ang lahat ng mga pinag-uutos niya sa akin, as long as you will settle it in your mind, hallelujah, God will provide a secure place for you one day. Amen? Who knows? Maybe in Canada. Maaaring yung iba sa inyo sa Amerika. Ano nyo po, napakarami na pong mga members na napunta na po ng Canada. If I'm not mistaken, siguro po mga 5 na. Sa New Zealand, couple. And then, saan pa yung isa sila, Sa Chile. Okay, doon, medyo maanghang doon. Okay? Okay. Okay, praise God. So, ibig sabihin mga kapatid, if you will continue to follow God, if you will continue to settle in your mind na siya lang talaga ang susundin mo, hallelujah, iaalis ka ng Panginoon sa lugar na hindi ka secure na kung saan dadaling ka niya sa lugar na ikaw ay magiging secure. Amen? Pero kung dito ka naman, residente ka na, dito ka na. Huwag ka na magbabago-bago ng isip. Magpadalawa-dalawang isip.
Kasi po, kami po, inano na po namin, dito tayo dinala ng Panginoon. So, dito talaga tayo. Hindi na kami nag-iisip ng yung heart namin nandoon pa sa Pilipinas. Okay? Unless na lang, if the Lord's will, ano po, na one day we will go back there. Wala naman pong problema. Amen? Marunong pa naman ako magtagalog. Okay? Amen? So praise God. Then King David went in and sat before the Lord and prayed, "Who am I, sovereign Lord, and what is my family that you have brought me this far?" Okay? So napakaganda na po, is a prayer of humbleness. Sana po lahat po ng mga politiko ganito, ano po? Tama. Nagpipray tayo pala, meron kanya-kanya tayong kandidato. Di po ba? Pero kahit sino pong iupo po natin, hanggat hindi po nababago ang puso ng bawat mamamayang Pilipino, ay hindi rin po magkakaroon ng pagbabago ang Pilipinas. Kaya sa inyo po magsisimula yan, amen, nabago na ang puso po ninyo. Hayaan po natin na tayo po maging influensya sa marami pa po nating kababayan upang babago rin ang kanila pong puso. Amen? Hallelujah. Sabi ito, and sat and before the Lord and prayed. So okay lang po, minsan pagka nananalangin ka, kahit di ka na nakaluhod. Kahit nakaupo ka lang. Pwede na yun. Okay? Pero ang mahalaga ay nananalangin ka. Ano yung went in? Anong lugar yun? Ibig po sabihin, meron po talaga siyang isang lugar na kung saan place po niya para siya po ay manalangin. Kaya tayo po, kumuha tayo ng lugar na kung saan tayo po pwede pong manalangin. Okay? Kay Yom Kippur, meron po sila doon, Prayer Mountain, na kung saan ay meron po silang mga maliliit na bahay na yung prayer tent na kung saan ay napakababa lang. Hindi ka pwedeng tumayo. Kaya mananalangin ka, it's either na nakatalungko ka o kaya ay ikaw ay nakaluhod. Okay? And then one day makarating din kayo doon. Okay? Okay, kaya and then David, sabi dito, David came from a background of nobody, pero he became a somebody. Amen? One day, some of you will become somebody. Amen? Hallelujah. Yung iba sa inyo magiging gobernador. Okay, iba sa inyo magiging pastor. Iba sa inyo magiging church planter, magiging pioneer. Iba sa inyo magiging businessman. Okay? Pagka businessman, gustong-gusto ninyo, ano ba? Okay, parang kaya ninyong dibdibin, ha? Okay. Praise God. Okay? So, kaya po napakahalaga na po, remember who you are and where you are when the Lord had found you. Tandaan po ninyo, ano po? Sino kayo? At nasa saan kayong sitwasyon ng inyo pong buhay nang kayo ay tinawag ng Diyos. Yun po yung naalala po ni Haring David. Sabi niya, who am I? Sino ba ako? Panginoon. At sino naman ang aking pamilya? Na dinala mo kami, Panginoon, sa ganitong klase ng pamumuhay. That you have brought us this far. Amen. It's a prayer na kung saan ay panalangin ng isang tao na may puso na punong-puno ng pasasalamat. So ano pong pwede po nating iuwi? Keep honoring God even when life is easy. One day, gagaan ang buhay ninyo. I believe that with all my heart. Kung gagawin ninyo, because most of the promises of God is conditional. Kailangan meron kang gagawin. Keep honoring Him in your prayer. Keep honoring Him in your praise. Keep honoring Him in your words. Keep honoring Him in your thoughts. Keep honoring Him every day. Then number 2 po, keep honoring God by becoming a kingdom builder. Kung ikaw ay magiging kingdom builder, money will not be a problem to you. It will come. Magugulat ka na lang. Parating na pera sa iyong buhay. Bakit? Kasi gagamitin ka ng Panginoon para maging kingdom builder. Si Haring David. Ang dami niyang naipon ng mga ginto, ng mga pilak, ng mga materyales. Para saan? Para ipagpagawa ng kingdom, ng worship place para sa ating Panginoon. Ang ginamit niya ay si Haring Solomon. Okay? And then keep honoring God when He says no. Di ba? Sumagot ba ng hindi si Haring David? Kay Haring David ang ating Panginoon? Oo, dahil sabi niya, magpapagawa siya ng tabernacle sa ating po Panginoon.
Pero sabi ni Nathan the prophet, hindi ka po pwedeng magpagawa ng tabernakulo para sa Diyos. Bakit? Kasi ang kamay mo ay punong-puno ng dugo. Ibig sabihin, he is a man of war. Marami na po siyang napatay. Kaya, pero yung anak mo, si Solomon, siya yung magtatayo ng templo para sa akin. And then, keep honoring God for who He is. Sino ba si Lord sa buhay mo? Siya lang ba yung takbuhan mo pag may problema ka? O talagang tinuturing mo siya that He is your Creator, that He is your Lord, that He is your Savior? Siya lang ba yung pinupuri mo because He is just a provider? No, dapat po mas maging malalim pa po doon ang pagkakakilala po natin sa ating Panginoon. Okay? Para po talagang ma-honor siya sa atin pong mga buhay. Ikaw ba ilalayo na sa Kanya pag may problema ka na? No. You keep on honoring Him. Gutom ka man o busog ka. May pera ka man o wala. Malakas ka man o nanghihina. May sakit ka man o maayos ang buhay mo. Keep on honoring Him in every seasons of your life. And then lastly po, keep honoring God for what He has done. What is your life? Ano ba yung buhay po ninyo noon? Bago ka nakakilala. Maaring hindi mo pa nakikita talaga kung gaano ka rami ng pagpapala ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. But if you will just think deeply, pero kung iisipin mo lang you will really spend time na i-reflect ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ay hindi mo ito mabibilang. Amen? Kaya po, mga kapatid, let's keep on honoring God. Sa patuloy na pagbabago niya sa ating pong buhay, let's keep on honoring God. In spite of all our challenges, in spite of all our problems, let's keep on honoring God. Kahit na hindi pa po tayo nakakarating doon sa lugar na nais po nating puntahan. Amen? Hallelujah. Ilan po sa atin dito yung gusto talagang i-honor ang Lord? Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to honor you for your word. We just want to honor you for your presence. We just want to honor you for who you are. You are the Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. You are the God Almighty, the Creator of heaven and earth. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakatawag mo sa amin. Thank you, Lord God, for you are a gracious God, you are a loving God, you are a faithful God. You are a God who protects. You are a God who provides. You are a God of promotion. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, we are already settled. We are settled that in every seasons of our life, we'll keep on honoring you with our thoughts. We'll keep on honoring you with our words. We'll keep on honoring you with all our actions. Lord, forgive us, Panginoon, dahil minsan, may mga sablay kami. Panginoon, patuloy po namin, inuuna po namin minsan ang aming pong emotion. Kaya minsan, nagkakandaloko-loko ang aming pong mga desisyon. Patatagin mo kami, Panginoon, sa area na kung saan kami ay mahina. Ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang mga tukso. Empower us, Lord God, by your Holy Spirit, O God, to do the right thing at all time, that you may be glorified in our life till we see you face to face in eternity.